Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit tila nanghihina, naninigas o parang hindi matatag ang inyong mga binti kahit pa maayos ang inyong pagkain at kayo ay aktibo? Hindi po kayo nag-iisa. Para sa maraming senior, ang panghihina ng binti ay hindi lang dahil sa edad o ehersisyo. Ito ay maaaring resulta ng ilang bitamina na palihim na kumakalaban sa inyo. Oo, ang mga mismong supplement na inaasahan nating poprotekta sa ating kalusugan ay maaaring siya pa palang unti-unting umuubos ng ating lakas. Ang ilan sa mga pinakasikat na bitamina kapag ininom sa maling paraan o sa maling dami ay maaaring makasira ng mga ugat, magpahina ng mga buto, at magbawas ng kontrol sa ating mga kalamnan na kailangan natin sa araw-araw. Sa araw na ito, tutuklasin natin ang 5 bitamina na maaaring patagong sumisira sa lakas ng inyong mga binti at kung ano ang dapat gawin sa halip. Huwag ninyong palalampasin ito. Ibahagi nyo naman sa comments kung taga saan kayo ng mundo nanonood. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang life-saving tips para sa matatag na mga binti at matatag na kinabukasan. Una, pag-usapan natin ang vitamina E. Ang mataas na dosage ng vitamin E supplements ay maaaring magpahina ng lakas ng binti, makasira ng mga nerve o ugat, at magpataas ng panganib ng problema sa balanse sa mga nakatatanda. Ang pag-inom ng higit sa 300 mg mg bawat araw, katumbas ng 400 hanggang 800 IU international units, ay walang napatunayang benepisyo para sa kalamnan o paggalaw at maaaring makasama sa katagalan. Ilang mga clinical review na ang nag-ulat na ang malalaking dosis ng vitamin E ay may kaugnayan sa pagkapagod at panghihina ng kalamnan. Ayon sa mga parmasyutiko sa Amerika at sa Merck Manual, ang mga gumagamit ng mataas na dosis ay madalas mag-ulat ng nabawasang enerhiya, pananakit ng mga kalamnan, at hirap sa pagpapanatili ng tibay sa kanilang mga binti. Ang mga epektong ito ay hindi nakikita sa normal na pagkonsumo mula sa pagkain, ngunit lumalabas kapag ang mga supplement ay lumampas sa pang-araw-araw na inirerekomendang antas. Ang mataas na dosis ng vitamin E ay maaari ring makagambala sa paraan ng komunikasyon ng mga ugat sa mga kalamnan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pangmatagalang pag-inom nito ay maaaring mag-ambag sa mild peripheral neuropathy. Ito ay maaaring magbawas ng pakiramdam sa mga binti, magpabagal ng reaction time, at makasama sa kakayahan ng katawan na mapanatili ang balanse. Bagamat mahalaga ang vitamin E para sa proteksyon ng ugat sa normal na antas, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring makagambala sa mga signal ng ugat na hahantong sa nabawasang kontrol sa paggalaw ng mga paa at binti. Ang malalaking antioxidant doses, kabilang ang vitamin E, ay hindi napatunayang nagpapabuti ng pisikal na pagganap sa mga senior. Ang mga randomized controlled trials sa mga nakatatanda na may sapat na dieta ay nagpapakita na ang megadoses ay nabigong magpalakas ng mga kalamnan at hindi nakakabawas sa panganib ng pagkahulog. Isang meta-analysis na inilathala sa Annals of Internal Medicine noong 2005
ang natuklasan na ang mga adultong umiinom ng higit sa 400 IU ng vitamin E araw-araw ay may bahagyang mas mataas na panganib ng kamatayan kumpara sa mga umiinom ng mas kaunti. Ang mga natuklasang ito ay nagdulot ng pagkabahala sa mga medikal na eksperto tungkol sa kaligtasan ng pangmatagalang paggamit nito sa mataas na halaga. Isa pang panganib na madalas makaligtaan ay ang epekto ng vitamin E sa pamumuo ng dugo. Ang mataas na antas nito ay nakakasagabal sa vitamin K, isang sustansyang kailangan para sa tamang pamumuo. Pinapataas nito ang tsansa ng panloob na pagdurugo. Sa ilang kaso, ang mataas na dosis ng vitamin E ay naiugnay sa hemorrhagic stroke, isang uri ng pagdurugo sa utak na maaaring magdulot ng biglaang pagkawala ng paggalaw, paralysis o kamatayan. Para sa mga senior, kahit na maliit na pagdurugo ay maaaring malubhang makaapekto sa paggana ng binti at kalayaan. Ang tolerable upper intake level para sa vitamin E ay 1,000 mg bawat araw, mga 1,500 IU. Gayunpaman, karamihan sa mga gabay sa nutrisyon ay nagre-rekomenda ng mas mababang halaga, mga 15 mg na 22 IU bawat araw para sa mga adulto dahil ang mataas na dosis ay walang dagdag na benepisyo at may hindi kinakailangang panganib. Maraming over-the-counter supplements pa rin ang naglalaman ng 200 hanggang 1,000 IU bawat kapsula, kaya't madaling lumampas sa ligtas na limitasyon ng hindi namamalayan. Ang mga nakatatanda ay lalong sensitibo sa mga side effect ng sobrang bitamina. Ang muscle mass ay natural na nababawasan habang nagkakaedad. Anumang sustansya na nagpapalala sa paggana ng ugat, nakakasama sa daloy ng dugo o nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan ay maaaring mabilis na humantong sa panghihina ng binti at nabawasang paggalaw. Upang suportahan ang lakas ng kalamnan at balanse, dapat iwasan ng mga senior ang mataas na dosis ng vitamin E maliban kung nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng doktor. Ang mga pagkukunan mula sa pagkain tulad ng sunflower seeds, almonds, spinach at vegetable oils ay karaniwang ligtas at epektibo. Ang mga supplement ay dapat suriin kasama ng isang healthcare provider upang matiyak ang tamang dosis. Pangalawa, vitamina A. Ang mataas na dosis ng preformed vitamin A sa anyo ng retinol ay nagpapahina ng mga buto, nagpapataas ng panganib ng bali, at nagbabawas ng kakayahang gumalaw. Ang mga nakatatanda ay mas madaling maapektuhan nito dahil sa natural na pagbawas ng bone density habang tumatanda. Ang sobrang pag-inom ng retinol ay binabago ang balanse ng metabolismo ng buto. Sa halip na suportahan ang paglaki ng buto, pinapabilis nito ang pagkasira nito. Kinukumpirma ng mga clinical report na ang paulit-ulit na mataas na pag-inom ng vitamin A ay humahantong sa pagnipis ng tissue ng buto, paninigas ng kasukasuan, at sakit na dulot ng pamamaga sa mga connective area sa paligid ng mga kasukasuan. Pinapahina ng mga pagbabagong ito ang pundasyon ng ating mga binti at balakang. Ipinapakita ng malalaking pag-aaral sa populasyon ang isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mataas na pag-inom ng retinol at mas malaking tsansa ng bali sa balakang at binti. Sa isang pag-aaral sa Scandinavia, ang mga adultong kumukonsumo ng higit sa 5,000 IU
bawat araw ay may doble ang panganib ng bali sa balakang kumpara sa mga umiinom ng mas mababa sa 1,600 IU. Sinundan naman ng US Nurses Health Study ang mahigit 70,000 na postmenopausal na kababaihan tulad ni Aling Nena at nalamang ang mga may average na higit sa 10,000 IU araw-araw ay may mas mataas na panganib ng bali sa balakang. Ipinapakita ng mga natuklasang ito na ang mataas na dosis ng retinol ay nakakasama sa lakas ng buto kahit sa mga malulusog na individual. Ang bali ng buto sa mga senior ay madalas mga hulugan ng mahabang panahon ng paggaling na bawasang kalayaan o permanenteng pagkawala ng kakayahang gumalaw. Ang isang bali sa balakang o binti ay maaaring maging katapusan ng kakayahang maglakad ng walang tulong. Ngunit kahit walang bali, ang mataas na antas ng vitamin A ay maaaring magdulot ng patuloy na problema. Ang sobrang paggamit nito ay humahantong sa pangkalahatang panghihina ng mga binti, hirap sa paglalakad at problema sa pag-akyat ng hagdan. Sa parehong mga pag-aaral sa hayop at tao, ipinakita na ang sobrang pag-inom ng retinol ay nakakabawas ng kapal ng buto at nagdudulot ng mga biglaang bali ng walang trauma. Ang pagbaba ng kalidad ng buto na ito ay nakakaapekto sa kakayahang magbuhat ng timbang mapanatili ang balanse at gumalaw ng ligtas. Maaaring hindi agad maramdaman ng mga nakatatanda ang mga epektong ito, ngunit sa loob ng ilang buwan o taon ng mataas na dosis ng supplement, ang lakas ng binti ay humihina at ang panganib ng pinsala ay tumataas. Ang ligtas na itaas na limitasyon sa pag-inom ng preformed vitamin A ay 3,000 micrograms bawat araw, 10,000 IU. Maraming multivitamins na ang naglalaman ng 2,500 hanggang 3,000 IU at ang karagdagang pag-inom mula sa fish liver oil o mga fortified na pagkain ay maaaring magtulak sa kabuuan na lampas sa ligtas na antas. Iniimbak ng katawan ang vitamin A sa atay at sa paglipas ng panahon ito ay naiipon. Hindi tulad ng mga water-soluble na bitamina, hindi ito madaling mailabas ng katawan. Ang kakulangan sa vitamin A ay isang problema, ngunit ang sobra nito ay mas karaniwan sa mga gumagamit ng supplement. Dapat iwasan ng mga senior ang mataas na dosis ng retinol supplements maliban kung kinakailangan sa medikal na kadahilanan. Ang beta-carotene, ang anyo ng vitamin A mula sa halaman ay mas ligtas dahil kino-convert lamang ng katawan ang kailangan nito. Pangatlo, vitamina B6. Sinusuportahan ng vitamin B6 ang kalusugan ng mga ugat, ngunit sa mataas na dosis, maaari nitong sirain ang mismong mga ugat na dapat nitong protektahan. Ang pangmatagalang paggamit ng mataas na dosis ng B6 supplements ay maaaring humantong sa peripheral neuropathy. Ang pinsalang ito ay karaniwang nagsisimula sa mga paa. Ang mga taong umiinom ng malalaking dosis sa loob ng ilang buwan ay madalas makapansin ng pamamanhid, pangingilig o parang nasusunog na pakiramdam. Ang ilan ay parang laging natutulog ang kanilang mga binti o nawawalan ng pakiramdam kung nasaan ang kanilang mga paa kapag naglalakad. Madaling balewalain ang mga maagang senyales na ito
Ngunit ang kondisyon ay maaaring maging sanhi ng kapansanan kung hindi matutugunan. Tatata. Kinumpirma ng maraming pag-aaral ang ugnayan sa pagitan ng mataas na pag-inom ng vitamin B at pinsala sa ugat. Ang mga dosis na 300 hanggang 500 mg bawat araw na iniinom sa paglipas ng panahon ay nagdulot ng pagkawala ng koordinasyon, hirap sa paglalakad at problema sa balanse. Sa ilang kaso, tulad ng nangyari kay Mang Jose, nagkaroon siya ng malapad at hindi matatag na paglakad at hindi na makalakad ng walang tulong. Ang mga epektong ito ay nangyayari hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa sobrang B6 na bumibigla sa nervous system. Bagamat maaaring bumuti ang ilang sintomas pagkatapos itigil ang supplement, ang paggaling ay madalas na mabagal. Sa mga nakatatanda, mas matagal ang pag-aayos ng ugat at maaaring maging permanente ang ilang pinsala. Ang mga senior na mayroon ng banayad na issue sa ugat mula sa diabetes problema, sa sirkulasyon, o mga nakaraang pinsala ay mas malamang na magdusa ng malubhang epekto mula sa sobrang B6. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga adulto ay nasa 1.5 hanggang 1.7 mg at ang ligtas na itaas na limitasyon ay 100 mg bawat araw. Maraming mga energy o nerve support supplements ang naglalaman ng higit pa rito, minsan higit sa 200 mg bawat tableta. Ang ilan ay iniinom ito araw-araw nang hindi namamalayan ang panganib. Hindi tulad ng ilang sustansya na dahan-dahang naiipon ang pinsala sa ugat na nauugnay sa B6 ay maaaring lumitaw ng walang babala. Isang araw normal ang pakiramdam ng paglalakad. Kinabukasan ang iyong mga binti ay nanghihina o hindi na matatag. Ito ay hindi dahil sa pagtanda. Ito ay direktang epekto ng sobra sa isang bitamina. Malinaw ang mga babala, pangingilig sa paa, mahinang balanse sa dilim, madalas na pagkadapa o hirap malaman kung nasaan ang iyong mga binti habang gumagalaw ka. Lahat ito ay senyales na nahihirapan ang mga ugat. Ang pagbabalewala sa mga ito ay maaaring humantong sa malubhang pagkahulog o pagkawala ng kakayahang gumalaw. Upang maprotektahan ang paggana ng binti, dapat iwasan ng mga nakatatanda ang mataas na dosis ng B6 supplements maliban kung inireseta at sinusubaybayan ng doktor. Ang B6 mula sa pagkain tulad ng manok, saging, patatas at fortified cereals ay ligtas at sapat para sa karamihan ng mga tao. Pang-apat, bitamina D. Ang vitamin D ay may mahalagang papel sa lakas ng buto at paggana ng kalamnan, ngunit ang mataas na dosis sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Ang sobrang pag-inom nito ay humahantong sa pag-iipon ng calcium sa dugo na kilala bilang hypercalcemia. Direkta itong nakakaapekto sa mga kalamnan, kabilang na ang nasa mga binti. Ang mga maagang senyales ng toxicity ng vitamin D ay madalas na kinabibilangan ng panghihina ng kalamnan, pagkapagod at pamumulikat. Ang mga sintomas na ito ay pinakapansin-pansin sa mga binti. Maaaring makaramdam ng kabigatan kapag naglalakad, makaranas ng panginginig sa mga binti o magising sa gabi na may pulikat.
Kinukumpirma ng ilang mga medikal na ulat na ang sobrang vitamin D ay nakakagambala sa paraan ng pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan. Ang mataas na antas ng calcium ay nakakaapekto sa nerve signaling at humahantong sa mahinang koordinasyon. Ang mga senior na may mataas na dosis ng vitamin D ay madalas na naguulat na pakiramdam nila ay hindi sila matatag lalo na kapag tumatayo o naglalakad sa hindi pantay na sahig. Sa malubhang kaso, ang kawalan ng balanseng ito ay nagdulot ng pagkahulog, pagkawala ng kakayahang gumalaw at pagkaospital. Isang pag-aaral na kinasasangkutan ng mga nakatatandang babae ang natuklasan na ang isang malaking taunang dosis na 500,000 IU ng vitamin D ay nagdulot ng mas maraming bali at pagkahulog, hindi mas kaunti. Isa pang review ang nagsabi na ang pagbibigay sa mga senior ng higit sa 4,000 IU bawat araw sa pangmatagalan ay hindi nag-aalok ng dagdag na benepisyo, ngunit pinataas ang panganib ng mga side effect. Hinahamon ng mga natuklasang ito ang paniniwala na ang mas maraming vitamin D ay palaging nagpapabuti sa kalusugan ng buto. Ang hypercalcemia mula sa sobrang vitamin D ay maaari ring magdulot ng pagduduwal, stress sa bato at pagkalito. Ngunit ang epekto nito sa kontrol ng kalamnan ay isa sa mga pinakamapanganib na issue para sa mga senior. Kapag naipon ang calcium sa malambot na mga tissue tulad ng kalamnan, nakakasagabal ito sa kanilang paggana. Sa mga binti ito ay maaaring lumitaw bilang paninigas, panghihina sa pag-akyat ng hagdan o isang mabagal at hinihila na paglakad. Ang ligtas na itaas na limitasyon para sa vitamin D ay 4,000 IU bawat araw para sa mga adulto. Maraming mga supplement sa merkado ang nagbibigay ng 5,000 IU o higit pa sa isang soft gel. Kapag iniinom araw-araw ng walang medikal na pangangasiwa, maaari nitong itulak ang antas sa dugo sa isang nakalalasong saklaw sa paglipas ng panahon. Ang mga senior na may sakit sa bato, mababang magnesium o mahinang hydration ay nasa mas mataas na panganib ng mga side effect. Ang pagkawala ng kalamnan sa pagtanda ay isang alalahanin na ang pagdaragdag ng labis na vitamin D ay nagpapataas lamang ng panganib ng panghihina, kawalan ng balanse at pinsala. Sa pinakamasamang kaso, maaari nitong gawing hadlang sa paggalaw ang isang kapaki-pakinabang na sustansya. Upang maprotektahan ang iyong mga binti, maghangad ng tuloy-tuloy at katamtamang pag-inom. Karamihan sa mga nakatatanda ay mainam na sa 800 hanggang 1,000 IU bawat araw, maliban kung iba ang inirerekomenda ng kanilang doktor batay sa mga pagsusuri sa dugo. Tandaan, hindi laging mas maganda ang mas marami. Ang mahalaga ay manatili sa isang malusog na saklaw. Panglima, Vitamina C. Kilala ang vitamin C sa pagsuporta sa immune system, ngunit kapag iniinom sa sobrang dami, madalas na higit sa 2,000 mg bawat araw, maaari itong lumikha ng mga nakatagong problema. Inaakala ng karamihan na ang mga water-soluble na bitamina ay laging ligtas. Gayunpaman, ang paulit-ulit na pag-abuso sa mataas na dosis ng vitamin C supplements ay maaaring makagambala sa balanse ng mineral at paggana ng connective tissue na hindi direktang nakakaapekto sa lakas ng kalamnan
at kasukasuan. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang epekto nito sa antas ng copper. Ang mataas na pag-inom ng vitamin C ay binabawasan ang pagsipsip ng copper sa bituka. Ang copper ay isang trace mineral na kailangan para mapanatili ang matibay na mga daluyan ng dugo, malusog na mga ugat at tamang pagbuo ng collagen. Kung walang sapat na copper, ang katawan ay gumagawa ng mas mahinang connective tissue. Pinapahina nito ang mga litid, tendons, ligaments, at suporta sa kasukasuan, mga pangunahing elemento sa katatagan at paggalaw ng binti. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kakulangan sa copper na dulot ng matagal na mataas na dosis ng vitamin C ay maaaring humantong sa mga sintomas tulad ng sakit sa kasukasuan, mabagal na paggaling ng sugat, at kahit na mga pagbabago sa buto na parang osteoporosis. Sa mga nakatatanda tulad ni Ginang Reyes, ito ay maaaring lumitaw bilang kawalan ng katatagan sa mga tuhod, mas mabagal na paggaling pagkatapos ng pilay o hindi maipaliwanag na pananakit sa paligid ng mga bukong-bukong at balakang. Ang copper ay mahalaga rin para sa tamang nerve signaling at pag-aayos ng myelin. Kung bumaba ang antas ng copper, ang mga ugat sa mga binti ay maaaring bumagal o hindi na gaanong tumutugon. Ito ay maaaring magresulta sa pamamanhid pakiramdam ng kabigatan sa mga binti o pagbaba ng koordinasyon, mga sintomas na karaniwang napagkakamalang pagtanda o problema sa sirkulasyon, ngunit aktwal na nauugnay sa kawalan ng balanse ng sustansya. Ang mataas na pag-inom ng vitamin C ay naiugnay din sa mas mataas na panganib ng kidney stones. Bagamat hindi direktang nauugnay sa lakas ng binti, ang pagkakaroon ng bato sa bato ay maaaring mag-trigger ng dehydration at electrolyte disturbances na madalas humahantong sa pamumulikat o pulikat sa binti. Ang mga sintomas na ito sa kalamnan ay lalo na karaniwan sa gabi at maaaring makagambala sa pagtulog at paggaling sa mga senior. Habang ang vitamin C mula sa mga prutas at gulay ay kapaki-pakinabang, ang pag-supplement na may malalaking dosis araw-araw ay hindi nag-aalok ng karagdagang bentahe para sa karamihan ng mga nakatatanda. Sa katunayan, ang inirerekomendang pang-araw-araw na allowance ay 75 hanggang 90 milligrams lamang para sa mga adulto at ang itaas na ligtas na limitasyon ay nakatakda sa 2,000 mg. Maraming vitamin C powders, effervescent tablets o immune-boosting blends ang naglalaman ng higit sa 1,000 mg bawat serving at ang ilang mga gumagamit ay iniinom ito ng maraming beses sa isang araw. Ang pangmatagalang paggamit sa antas na ito, lalo na nang walang pagsubaybay, ay maaaring mag-ambag sa hirap sa binti, kawalan ng balanse ng mineral at mahinang paggana ng kasukasuan. Ang mga senior na nasa panganib na ng osteoporosis o paghina ng connective tissue ay mas malamang na maramdaman ang mga epektong ito. Upang suportahan ang kalusugan ng binti, pinakamahusay na kunin ang vitamin C sa pamamagitan ng mga buong pagkain tulad ng dalandan berries, bell peppers at madahong gulay. Ang mga mapagkukunang ito ay nagbibigay ng karagdagang mga antioxidant fiber at sustansya na nagtutulungan para sa mas mahusay na pagsipsip at balanse. Kung kailangan ang mga supplement,
Dapat silang manatili sa loob ng mga ligtas na limitasyon at suriin ng isang healthcare provider. Aral at hamon. Tandaan po natin, hindi lahat ng bitamina ay basta-basta at hindi lahat ay nakakatulong kapag mali ang pag-inom. Maging ang mga pinakakaraniwang supplement ay maaaring magpahina ng inyong mga binti sa halip na palakasin ang mga ito. Ang susi ay hindi lamang sa kung ano ang iniinom ninyo, kundi gaano karami, kailan, at bakit. Ang mga sustansyang ito ay may kapangyarihang suportahan ang inyong paggalaw o dahan-dahan itong bawiin. Ang pinakamahusay na hakbang na magagawa ninyo ngayon ay kausapin ang inyong doktor. Magpasuri ng inyong vitamin levels at suriin ang inyong mga supplements. Ang gumagana para sa iba ay maaaring hindi tama para sa inyong katawan. Ang kaunting kaalaman at tamang dosis sa tamang panahon ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa pagprotekta sa inyong mga binti, sa inyong balanse, at sa inyong kalayaan. Kayo po, anong mga bitamina ang iniinom ninyo araw-araw? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Gusto naming matuto mula sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong matulungan na manatiling malakas at aktibo, isang hakbang sa bawat pagkakataon.